Pinipilit ni Fedra na mas gagaling siya sa bahay, kaya gusto ko na sanang iuwi siya. Ganun ba? Sa awa naman ng Diyos. Mabuti na ang kalagayan niya ngayon. Pero sa totoo lang, ayoko pa talaga sanang pauwin siya ngayon sa bahay dahil mas maaalagaan at mabibigay ang mga pangangailangan niya rito. Sige, ganito. Papayag lang ako sa gusto ng asawa mo. Kung ikaw mismo ang magagarantiya sa akin na aalagaan at babantayan mo siya sa bahay sa lahat ng oras. Huwag kang mag-alala, Doktor. Masusunod lahat yan. Kung gano'n, aayusin ko na ang lahat ng kakailanganin para maiuwi mo na ang asawa mo sa bahay. Iyo, ngayon ko lang nalaman na nandito pala si Fedra. Pinagalitan ko si Cosme dahil hindi man lang niya ako sinabihan nung tumawag siya kagabi. Huwag ka na mag-alala. Hindi malala ang nangyari. Pero bakit kinailangan siyang dalhin sa ospital? Gusto ko lang na matingnan siya. Mabuti na rin. Malapit nang lumabas ang anak mo kaya mas mabuting maging maingat sa lahat ng pwedeng mangyari. Para maiwasan ang kahit anong hindi magandang sorpresa. Pinayagan na ako ng doktor na iuwi na siya sa bahay. Sa wakas makakahinga na ako ng maluwag. Akala ko nag-umpisa na siyang mag-labor kahit hindi pa araw ng panganganak niya. Kung alam mo lang kung gaano ako nag-alala. Salamat sa pagpunta, Mama. Sa ganitong pagkakataon, sobrang nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa pag-aalala mo sa amin. Yun ang kailangan namin ngayon. Bakit ka ba nagpunta? Gusto ko makita mo to. Ang iniwang sulat ni Berta? Oo, ito nga. Pinuntahan ko si Mang Florentino at sinabi niyang dapat na raw ako sumuko sa mga pulis. Akalain mo yun? Kaya nagalit ako sa kanya eh. Tapos inagaw ko to sa kanya. Ano namang plano mong gawin dyan? Hindi ko rin alam. Gusto ko sanang pagkakitaan ang sulat na to at hindi sana maging problema. Pero mas gusto kong punitin to at sunugin na lang. Wala kang gagawin dito dahil ako ang magtatago ng sulat. Ibalik mo yan sa akin! Oo, ibinigay ko na sa iyo ang pera mo. Kahit hindi mo naman tinupad yung pinag-uusapan natin. Kaya akin na to at hindi mo na makukuha sa akin. Teka, tama na! Ano ba? Tama naman si Beto. Nakuha mo na ang pera mo. Kaya dapat itigil nyo na to. Kung ako sa'yo, makikinig ako sa sinabi ni Selena. Kung ayaw mong ako mismo magtatabi sa'yo sa libingan ni Berta. Paano naman nangyaring nawala mong sulat? Humihingi kami ng tawad sa inyo pero ipinaliwanag na namin kung ano nangyari kung bakit nawala. Sa ebidensya na yun ako umasa. Pero hindi mo naman isasara ang kaso, tama? Hindi, pero maraming bagay ang nagbago ngayon. Binabantayan muna namin ang mga pinaghihinalaan namin hanggang sa magkamali sila at lumabas ang katotohanan. At gusto ko lang sabihin na naintindihan kong mahirap to para sa iyo. At taos-puso kong hinahangaan ang katapangan mo. Salamat. Bilang isang ama, nadudurog ang puso ko. Pero sinasabi naman ng konsensya ko na ito ang tamang gawin. Hindi ko nahahayaang gumawa pa ng masama ang anak ko. Ano ang ginawa mo sa naiwang sulat ni Berta? Pinunit-punit. Pero ano naman ang nakasulat? Hindi ko binasa. Ang mahalaga lang naman ay mawala yung sulat na yon. Mabuti na yon. Makakahinga na ako ng maluwag. Kailangan kitang makausap, Valeria. Nang mag-isa. Alis na ako. Isa ba itong milagro na hindi ka nagpaabisong dadalaw ka? Hindi ba't ikaw pa yung laging sumusunod sa mga tuntunin ng tamang asal? Huwag mo na akong idaan sa biro dahil alam mo naman kung bakit ako nandito. Ang tinutukoy mo ba ay si Abril? Oo, yun ang rason ng pagpunta ko. Paano mo nagawang ipagkaila ang anak mo sa harap ng iba? Maski kaming mga kaibigan mo ay nagulat sa masamang ugaling pinakita mo. Nakakahiya ka. Wala kang karapatan para husgahan ako ng ganyan. Wala kang alam sa lahat ng mga pinagdaanan kong hirap at kahihiyan ng ipinanganak ko si Abril. Hindi pa rin makatarungan ang ginawa mo dahil bilang isang ina, tungkulin mong alagaan at mahalin siya. At hindi para ipahiya sa iba at gawing isang kasambahay. Hindi pa pala kita lubos na kilala sa tagal ng pagsasama natin. Pero malinaw na ang lahat ngayon. Sobrang nakakaawa ka, Valeria. Sabihin mo, ano pang kasinungalingan ang hindi mo pa inaamin sa amin? Lahat! Ibig kong sabihin, wala na! Totoo naman ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo noon. Hindi ko magagawang magsinungaling dahil matalik kitang kaibigan. Alam mo, ayaw na kitang makita pang muli kahit kailan. Pumunta lang ako rito para sabihin yan sa'yo ng harapan. Paalam na sa'yo, Valeria! Rosalie.